Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang Pi Network ay isa po itong mobile-based crypto mining project na nangako ng isang bagong paraan para kumita ng digital currency. Pero ngayon, marami pong crypto experts at saka industry leaders ang nagsasabing ito raw ay isang scam o isang multi-level marketing scheme or MLM. Ngayon ang malaking tanong dito is totoo nga ba talaga ito? O may maling pagkaunawa lang ang mga bumabatikos sa project na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tinawag na scam at saka MLM scheme ang Pi Network. At ano po ang sagot ng kumpanya tungkol dito at kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba talaga tinawag na scam at saka LMM scheme ang Pi Network? Yan, nag-umpisa po ang kontrobersiya noong tinawag ng Bybit CEO na si Ginoong Ben Zhu ang Pi Network bilang isang scam. Sinundan naman ito ng Cyber Capital founder na si Justin Bonds na nagsabing ang Pi Network ay isang multi-level marketing type scheme dahil po sa referral system nito. Dahil dito ay naapektuhan ang reputasyon ng Pi Network at pati ang halaga ng Pi Coin ay bumaba ng husto. Noong nag-launch po ang mainnet noong February 20, umabot pa ito sa $2.99. Pero bumagsak ito sa 0.82 base po sa datos mula sa CoinGecko. Pero bakit nga ba nila ito tinawag na scam or MLM? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang referral system nito. Sa tradisyonal na MLM, kumikita po ang isang tao hindi lang mula sa direct referrals niya, kundi pati sa mga referrals ng referrals niya na parang pyramid scheme. Dahil may ganitong mechanism ang Pi Network, iniisip ng iba na kahawig ito ng MLM model. Yan. Ngayon ano naman ang sagot ng Pi Network sa mga paratang na ito? Malinaw po na itinanggi ng Pi Network ang mga paratang na sila ay isang MLM scheme o scam. Ayon po sa kanila, ang kanilang referral program ay hindi po kagaya ng isang multi-level marketing system. Kaya, ayan, meron po silang tatlong paliwanag rito. Yan, una ay walang kailangang bayaran para sumali. Sa traditional na MLM ay may bayad para makapasok o makabili ng produkto. Pero sa Pi Network, libre lang ang pag-sign up at pagmimina ng Pi Coins gamit ang mobile app. Pangalawa, isang level lang ang referral system. Sa MLM, may multiple levels kung saan kumikita ang isang tao mula sa referrals ng referrals niya. Sa Pi Network, one level deep lang ang referral system. Ang A at saka B lang ang nakakabenepisyo. Kung si B ay nag-refer ng C, hindi nakikita si A mula kay C. Pangatlo, may simpleng mining reward system. Ayan, ang referral bonus ay 25% mining reward boost lang. At ito ay magagamit lang kapag parehong active ang referrer at saka ang na-refer. At para lang itong mga referral programs na ginagamit ng ibang tech at saka finance companies para hikayatin ang paglago ng kanilang user base. Kaya ayan. Ngayon ano naman po ang nangyari sa Pi Network at saka kay Bybit? Ayan. Ang issue rin na lumabas nang sabihin ng Bybit CEO na hindi raw nila ililista ang Picoin sa kanilang exchange ay ayon po sa ang sagot po ng Pi Network dito ay hindi naman talaga sila lumapit kay Bybit para humingi ng listing. Sa halip ay sinabi nilang may mga scammers na nagpapanggap bilang opisyal na kinatawan ng Pi Network upang makapasok sa mga exchange. Nauna na po nilang ibinabala ito 2 taon na ang nakalipas. Kaya hindi raw dapat i-connecta sa opisyal nitong project. Ayan. Ngayon ano po ang posibleng epekto nito para sa atin?
Ayan, una ay mas mabagal na adoption at saka listing sa mga major exchanges. Dahil po sa bad publicity, maring maantala po ang pagpasok ng PiCoin sa ibang mga exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. Kapag hindi ito widely traded, mahirapan po talaga ang PiCoin na maibenta o gamitin ang PiCoin. Ayan. Pangalawa ay mas mababang halaga po ng PiCoin dahil bumaba na ito sa 0.82, maaring magtagal bago muling tumaas ang halaga nito. Kung marami pong tao ang nawala ng tiwala, posibleng bumaba pa ito lalo. Pangatlo ay mas maraming regulatory scrutiny. Dahil po sa mga aligasyon ng pagiging scam o MLM, maaring mas masusing imbestigahan ng mga regulators ang Pi Network. Kung meron po silang makitang irregularidad, posibleng hindi ito maaprubahan sa ilang bansa. Ngayon ang masasabi ko naman po rito ay hindi pa naman natin masasabi na scam o legit ang Pi Network dahil hindi pa ito fully launch at wala pang malaking adoption. Gayunpaman ay may ilang red flags na dapat po nating bantayan. Yan, maganda kung totoo po ang kanilang free mining model. At maliban dito ay kung wala pong financial investment na kailangan, kaya mababa po ang risk. Ayan, wala po talaga kasi isa rin po tayo sa mga pioneers. Yan. Yung red flag lamang dito na kailangan nating bantayan ay syempre wala pa talaga siyang malinaw na utility. At saka meron ta siyang reputational issues na kailangan po nilang ayusin. Yan, maraming bumabatikos po sa Pi Network. Ngayon, kung isa ka pong Pi miner, ang pinakamahalagang gawin po natin ay hintayin natin at obserbahan natin ang mga susunod na developments. Wag muna tayong umasa na magiging milyonaryo dito kay Pi Network, pero wag na rin natin ituring agad na scam ito hanggat wala pang solid na ebidensya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.